had no choice. Don't you dare! I will offer you all one last chance to do the same. Insolent creature. You think we ought to fear you now, because you somehow managed to escape the dragon. It's not me you should fear. This is the end of your story. Sa kaharian ng Aurea, ang hari at ang kanyang mga kabalyero ay nakasakay sa kabayo habang hinahabol nila ang isang dragon sa mga burol. Sinundan nila ang halimaw papasok sa isang kuweba, kung saan may nakita ang grupo na labis nilang ikinagulat. Sa sandaling yun, lumipad papasok ang dragon at nagbuga ng apoy, na agad na ikinamatay ng karamihan sa mga kabalyero. Pagkatapos ay ginamit nito ang kanyang buntot upang isa-isang hulihin at patayin ang mga natitirang kabalyero. Sa huli, lumapit ito sa hari, na lumuhod na lang habang hinihintay ang kanyang katapusan. Makalipas ang maraming siglo, sa isang lupain sa Hilaga, sina Floria at Elodie ay nagsisibak ng kahit anong kahoy na kaya nilang makuha. Sila ay mga anak ng isang lokal na Panginoon, at ginagawa nila ang lahat upang matulungan ang kanilang mga mamamayan, na nagdurusa sa gutom at lamig, dahil sa matinding taglamig na tumama sa kanilang bayan. Araw-araw, maraming tao ang umaalis, kaya posibleng wala nang matirang bayan sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, may dumaan na karwahe, na ikinagulat nila dahil bihira lang silang magkaroon ng bisita. Nagmamadali silang bumalik sa kanilang tahanan at nadatnan nila ang kanilang ama na si Lord Bayford, at stepmother na si Lady Bayford, na nakikipag-usap sa isang madre, na nagsabing sapat na si Elodie, bago ito umalis. Pagkatapos ay sinabi ni Lord Bayford kay Elodie na nais ng maharlikang pamilya ng Aurea na ipakasal siya sa kanilang prinsipe. Noong una, tumanggi si Elodie, ngunit nagbago ang kanyang isip nang i-point out ni Bayford na makakatanggap ang kanilang bayan ng sapat na salapi upang mailigtas ang kanilang mga buhay sa loob ng maraming taon. Makalipas ang ilang araw, naglayag na ang pamilya patungong Aurea. Nang malapit na sila sa kanilang destinasyon, pumasok ang barko sa napakakapal na hamog, at natakot ang grupo dahil sa mga nakakatakot na figura sa dilim, ngunit kalaunan ay nalaman nilang dalawang higanteng estatwa lamang pala yun ng dragon. Pagdating nila sa lupain, humanga ang pamilya sa kasaganaan ng lugar at sa karangyaan ng kastilyo. Dinala sila ng mga tagalingkod sa kani-kanilang silid, at ipinaalam na makikilala nila ang maharlikang pamilya sa susunod na araw. Lumabas si Elodie sa balcony upang pagmasdan ang tanawin, at napansin niya sa kabilang balcony ang isang babaeng kaedad niya, ngunit agad itong isinama pala yun ng isang katulong. Nang gabing yun, hindi makatulog si Elodie kaya pinanatili niya ang sarili na busy sa pagguhit. Pagkatapos ay lumabas siya sa balcony upang magpahangin, at napansin niyang walang ilaw sa silid ng kabilang babae. Nagulat din siya nang makakita ng mga sulo sa malayo, na nangangahulugang may umaakyat sa bundok sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, nakilala ng pamilya ni Elodie ang mga maharlika. Pinapunta ni Reyna Isabel si Elodie upang maglaan siya ng oras kasama si Prince Henry bago ang kasal. Matapos ang ilang sandali ng pagkaasiwa, nagkasundo agad sina Elodie at Henry at naging maganda ang kanilang usapan. Nang purihin ni Henry ang kakayahan ni Elodie sa pagguhit sa kanyang liham, nagtanong si Elodie tungkol sa mga sulong nakita niya kagabi. Ipinaliwanag ni Henry na isa yun sa 3 sinaunang seremonya na nagbibigay pugay sa kanilang mga ninuno, kaya doon din itinakda ang araw ng kasal. Samantala sa loob ng kastilyo, tinapos ni Lord Bayford ang pakikipag-usap kay Isabel at mukha siyang labis na nababahala. Sinubukan siyang kamustahin ni Lady Bayford, ngunit nagalit lamang siya at iginiit na walang problema. Pagkatapos nito, sinubukan namang makipag-usap ni Lady Bayford kay Isabel, ngunit hindi naging maganda ang pagtanggap nito sa kanya. Nang sabihin ni Lady Bayford na sa tingin niya ay dapat na mag-bond at magkasundo ang dalawang pamilya, sinabi ni Isabel na isa lamang itong transaksyon na bunga ng pangangailangan. Kailangan niya ng isang prinsesa, at kailangan naman ng lupain ni Bayford ng pera. Ipinaalala rin niya kay Lady Bayford na anak lamang siya ng isang gumagawa ng lubid, kaya hindi niya dapat kalimutan ang kanyang katayuan. Napansin ni Lady Bayford na mali ang pagbanggit ni Isabel sa pangalan ni Elodie at sinubukan niya itong itama. Her name is Elodie. Ngunit wala ditong pakialam ang Reyna at basta na lamang umalis. Kinagabihan, isang nag-aalalang Lady Bayford ang nagtangkang sabihin kay Elodie na may kahina-hinalang nangyayari, kaya sa tingin niya ay dapat nilang kanselahin ang kasal.
Ngunit bago pa nila mapag-usapan ng maayos ang lahat, dumating si Lord Bayford at pinaakyat silang lahat upang matulog. Kinabukasan, tinulungan ng mga katulong si Elodie na maghanda para sa seremonya. Isinuot sa kanya ang isang napakagandang damit na may kasamang mapurol na punyal at isang lagayan ng pabango. Naging maayos ang kasal, kung saan nagpalitan ng singsing sina Henry at Elodie, naghalikan, at binigyan si Elodie ng sarili niyang korona. Pagkatapos nito, nagpaalam siya sa kanyang pamilya at sumakay sa karwahe kasama si Henry, na ipinaliwanag na sasama sila sa sinaunang seremonya sa bundok. Kalaunan, umakyat sila sa mabatong hagdan at nagulat si Elodie nang makita ang maraming taong nakasuot ng nakakatakot na gintong maskara, pati na rin si Isabel na nakadamit na parang isang madre. Binigyan ng reyna si Elodie ng isang barya at sinabing makatutulong siya sa pagprotekta sa kaharian, bago sila pumasok habang nagkukwento si Isabel. Ikinwento niya na nang dumating ang kanilang mga ninuno sa islang ito, natuklasan nilang may dragon na naninirahan doon bilang huling uri nito. Inatake ng dragon ang nayon sa sandaling makita nitong nanirahan ang mga tao roon, kaya tinipon ng hari ang kanyang mga sundalo upang labanan ang halimaw. Gayunpaman, pinatay ng dragon ang lahat maliban sa hari, na napilitang isuko ang kanyang 3 anak na babae upang mapaghatian nila ang isla. Habang nakikinig sa kwento, napansin ni Elodie ang nakakatakot na paraan ng pagtitig ng lahat sa kanya, at ang katotohanang tumatawid sila sa isang mapanganib na tulay sa ibabaw ng isang napakalalim na bangin. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Isabel na ang sakripisyo ng hari ang kanilang ipinagdiriwang sa bawat henerasyon, bago niya hiniwa ang mga kamay ni na Henry at Elodie. Pinagdikit niya ang kanilang mga kamay upang maghalo ang dugo ng dalawa, at tinakpan sila ng tela habang inaanunsyo na si Elodie ay opisyal ng may dugong maharlika. Kasunod nito, ihinagas ni Elodie ang barya sa bangin, iniisip na yun na ang katapusan ng ritual. Binuhat siya ni Henry at dinala sa may tulay, ngunit bigla itong humingi ng tawad at itinapon siya pababa sa bangin. Habang sumisigaw sa pagbagsak, tumama si Elodie sa maraming mga sanga, bago bumagsak sa putikan at nawalan ng malay. Makalipas ang ilang oras, nagising siya na may maraming sugat sa katawan, ngunit tumayo pa rin siya at nagsimulang humingi ng tulong. Wala nang tao sa tulay. Ngunit ang kanyang sigaw ay gumising sa dragon na nakatago sa kailaliman ng kuweba. Umiyak si Elodie habang ang kanyang desperasyon ay napalitan ng matinding galit, kaya pinunit niya ang mamahaling alahas bago sinubukang umakyat palabas. Sa kasamaang palad, muli siyang nahulog at nadagdagan pa ang kanyang sugat. Sa sandaling yun, may nakita siyang ibang alahas na hindi kanya, at doon niya na-realize na matagal nang iniaalay ng mga maharlika ang mga babae sa dragon sa loob ng maraming taon. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng ingay at napalingon, para lang makita ang liwanag sa loob ng isang kuweba, kaya pumasok siya at nakita ang isang nasusunog na ibon. Agad niya itong tinabunan ng lupa upang patayin ang apoy, ngunit huli na ang lahat dahil patay na ang ibon. Biglang umugong ang isang malakas na dagundong sa kuweba, at daan-daang mga ibong nagliliyab ang lumipad palabas, paikot-ikot sa ibabaw ni Elodie bago isa-isang bumagsak sa paligid niya. Ginamit ni Elodie ang maliliit na katawan bilang ilaw habang naghahanap siya ng labasan, ngunit natigilan siya nang makita ang paparating na dragon. Tumakbo siya upang magtago sa likod ng isang stalagmite at nagsimulang magsalita ang dragon, na nagsabing kailangang magbayad ang bawat henerasyon ng mga maharlika, at naaamoy ito ng dragon sa dugo ni Elodie. Nang makita ang sugat sa kanyang kamay, na-realize ni Elodie na ang seremonya ay ginawa upang linlangin ang dragon upang isipin nitong maharlika din siya. Sinabihan siya ng dragon na tumakbo, kaya sumigaw si Elodie habang tumatakbo at nakapasok sa isang lagusan, bago nagbuga ng apoy ang dragon sa kanyang likuran. Pumasok din ang apoy sa lagusan, ngunit nakahanap si Elodie ng ligtas na pwesto sa tamang oras. May nakita siyang sunog na bangkay doon, at napagtanto niyang yun ang babaeng nakita niya sa balcony noong isang araw. Nang marinig niyang muli siyang hinahabol ng dragon, sinubukan ni Elodie na tumakas sa isang maliit na butas, ngunit sumabit doon ang kanyang damit. Palapit ng palapit ang apoy kaya matapos ang matinding pagpupumiglas, nagawa niyang alisin ang matigas na bahagi ng kanyang palda, at tumakbo palayo upang magtago sa isang mas maliit na kuweba. Sa kasamaang palad, may apoy pa ring tumama sa kanyang binti at nasunog ito, dahilan upang mapasigaw siya sa sakit. Narinig ng dragon ang kanyang paghihirap, ngunit hindi niya siya maabot dahil masyadong makitid ang espasyo para sa napakalaki nitong katawan. Nang wala na ang dragon, naalala ni Elodie ang mapurol na punyal at hinasa niya ito sa bato, bago ginupit ang bahagi ng kanyang damit.
Hindi niya halos matiis ang sakit sa kanyang binti, ngunit nagpatuloy pa rin siya at tinalian ng sugat gamit ang pinunit na tela. Pagkatapos ay binuksan niya ang lagayan ng pabango at kumuha ng maliit na apoy upang gamitin bilang lantern. Dahil dito, nagawa niyang galugarin ang kuweba at kalaunan ay nakakita siya ng isang napakasikip na daanan. Nagsimula siyang gumapang dito ngunit muling sumabit ang kanyang damit, kaya hinila niya ito hanggang makalaya siya habang dumudulas pababa. Pinilit ni Elodie na kumapit, ngunit sugatan at pagod na ang kanyang mga kamay, kaya muli siyang nahulog at namatay ang apoy sa lagayan. Ayaw sumuko ni Elodie kaya muli siyang tumayo at kumapit sa pader habang naglalakad, determinadong marating ang liwanag na nakikita niya sa malayo. Matapos ang napakasakit na paglalakad, nakalabas si Elodie sa lagusan ngunit muntik na siyang mahulog mula sa gilid ng isang bangin. Nakikita pa rin niya ang liwanag sa kabilang panig, kaya matapos niyang tanggalin ang kanyang singsing at ihagis ito sa kailaliman, umatras siya at tumakbo upang gumawa ng malaking pagtalon. Madulas ang kabilang bahagi ng bangin at hindi siya makakapit, ngunit sa kabutihang palad ay sumabit ang kanyang sinturon sa isang bato habang dumudulas siya pababa. Hindi nagtagal ay naputol din ito, ngunit sapat na yon upang mabunot niya ang punyal at maibaon ito sa siwang ng bato upang makakapit. Pagkatapos ay ginamit niya ang punyal upang makaakyat sa natitirang bahagi ng bangin, at natuklasan niya na ang liwanag ay nanggagaling pala sa mga munting kumikinang na slug. Nang matiyak niyang hindi sila nangangagat, pinunit ni Elodie ang manggas ng kanyang damit at naglagay ng maraming slug doon upang gawing bagong lantern. Naglakad pa siya ng kaunti at nakakita ng maliit na lawa, ngunit nang subukan niyang uminom, agad niya itong iniluwa. Lumalabas na ang mga halamang nasa kuweba ang dahilan kung bakit napakasama ng lasa ng tubig. Gayunpaman, may tumutulong yelo mula sa kisame kaya tumayo si Elodie sa ilalim nito upang saluhin ang bawat patak. Nang hindi inaasahan, nagsimulang matunaw ng mas mabilis ang yelo at namula ang liwanag na tumatagos dito, kaya iminulat ni Elodie ang kanyang mga mata at nadiskubreng binabasag ng dragon ang yelo gamit ang apoy nito. Agad siyang tumakbo habang binasag naman ng dragon ang yelo at bumagsak sa kuweba upang habulin siya, ngunit hindi rin ito nakalayo dahil nakapasok muli si Elodie sa isang lagusang masyadong makitid para sa dambuhalang halimaw. Sa maliit na lagusang ito, nakakita si Elodie ng mensahe sa dingding na nagsasabing ligtas dito dahil hindi dito maaabot ng dragon, at pirmado ng letrang V. Habang tumitingin sa paligid, nakita ni Elodie ang mga damit ng maraming babae, at sa isa pang dingding ay nakasulat ang kanilang mga pangalan na nadagdagan sa paglipas ng mga taon, kabilang ang letrang V na pag-aari pala ng isang babaeng nagngangalang Victoria. Sandaling nagluksa si Elodie para sa kanila bago niya inalis ang benda sa kanyang binti, na mukhang lalo pang lumalala. Pagkatapos nito, sinubukan niyang matulog habang yakap ang lantern. Hindi nagtagal, nagsimula siyang makakita ng mga multo ng mga naunang inialay, naghihirap sa sakit, takot, at pagtataksil. Nakita niya si Victoria na isinusulat ang kanyang pangalan sa dingding, bago ito lumingon at sinabing kasinungalingan lang ang lahat. Sa sandaling yun, nagising si Elodie at nakita niyang puno ng slug ang sugat sa kanyang binti. Nagulat siya at agad na tinanggal ang mga ito, ngunit natuklasan niyang may kakayahang magpagaling ang kanilang slime at maayos na muli ang kanyang binti. Nilagyan niya rin ng slug ang isa pa niyang malaking sugat, at humingi ng paumanhin dahil minaliit niya ang mga ito. Nang bumuti na ang kanyang pakiramdam, sinuri pa ng mabuti ni Elodie ang paligid at nakakita ng mapa sa dingding, na nangangahulugang may isang babaeng nakalabas doon ng buhay. Ipinakita sa mapa na makakakita siya ng 3 sangang lagusan at dapat niyang piliin ang nasa gitna, kung saan kailangan niyang sundan ang mga kristal at ang musika upang makarating sa labas. Pagkatapos nito, pinunit ni Elodie ang lahat ng sagabal na bahagi ng kanyang damit, isinulat ang kanyang pangalan sa dingding, at pagkatapos ay tinahak na ang gitnang lagusan habang binabaliwala ang umaalingaw-ngaw na ungol ng dragon. Kalaunan, nakarinig siya ng mahinang himig at naglakad pa ng kaunti hanggang makita ang isang pader na nababalot ng mga kristal, na siyang pinagmumula ng tunog at kumikinang din sa ilalim ng sinag ng araw dahil malapit na ito sa labasan. Malapit doon ay may korona na may letrang V, na nangangahulugang si Victoria nga ang nakarating doon. Dahil matutulis ang mga kristal, pinunit muli ni Elodie ang bahagi ng kanyang damit upang balutin ang kanyang mga kamay at paa, at sa tulong ng korona, nagsimula na siyang umakyat. Lingid sa kaalaman niya, pinagmamasdan na pala siya ng dragon habang pilit siyang umaakyat. Biglang nabasag ang isang kristal sa ilalim ng kanyang mga kamay dahilan upang mahulog siya, ngunit nagawa niyang makakapit gamit ang korona sa huling sandali. Pagkatapos ay narinig ni Elodie ang dragon sa malapit,
kaya nagmadali siyang umakyat at sa wakas ay narating ang labasan, ngunit nadiskubre niyang nasa gilid pala siya ng isang napakataas na butas sa tagiliran ng bundok. Dahil sa pagkadismaya, napaluhod siya at napaiyak. Doon, nakarinig siya ng tunog ng mga kabayo, dahilan upang mapansin niya ang grupo ng mga mangangabayo na papalapit sa bundok. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit sa mismong sandaling yun, lumipad ang dragon papunta sa kanya at tinakpan ang butas. Nakaiwas si Elodie sa tamang oras at napansin niya ang isa pang mensahe sa dingding na nagsasabing hindi ligtas, na pirmado rin ni V. Sa malapit ay may isang bangkay, na nangangahulugang namatay si Victoria doon at hindi kailanman nakalabas. Naghanda na ang dragon na magbuga ng apoy, ngunit bigla itong huminto nang marinig ang boses ng isang lalaki na tumatawag sa pangalan ni Elodie. Habang lumilipad palayo ang dragon upang mag-imbestiga, nabunyag na dumating si Lord Bayford kasama ang 2 kabalyero at isang gabay upang hanapin si Elodie. Pumasok sila sa ibaba ng kuweba gamit ang lubid at nagsimulang maghanap sa paligid, kaya ginamit ni Elodie ang tunog ng kanilang mga boses upang mahanap ang daan pabalik. Nang pumasok siya sa isang bagong lagusan, nagulat siya nang makita ang isang pugad na may 3 patay na sanggol na dragon at naalala niya ang sinabi ni Victoria. Dahil dito, napagtanto niyang nagsinungaling si Isabel dahil hindi pa huli sa kanilang uri ang dragon, at hindi rin ito ang unang umatake. Sa isang flashback, ipinakita na ang hari mismo ang pumasok sa kuweba upang patayin ang mga sanggol na dragon, kaya ang pag-atake ng dragon ay paghihiganti lamang. Pinatay ng dragon ang lahat ng kabalyero gaya ng nakita sa simula, ngunit nang turn na ng hari, sinabi nitong napakadaling kaparusahan ang kamatayan, at dapat maranasan din ng hari ang parehong sakit na dinanas niya. Simula noon, patuloy nang naghahandog ang maharlikang pamilya ng 3 babae, na hinaluan ng dugo nila upang magmukhang tunay silang mga maharlika. Pagkatapos nito, nakita ni Elodie ang kanyang ama at ang mga tauhan nito, ngunit hindi muna siya nagpakita para sa kanyang kaligtasan. Ilang sandali pa, dumating na ang dragon at sinunggaban ang isang kabalyero, dinala ito sa himpapawid bago ihinulog mula sa napakataas na lugar. Habang tumatakas ang gabay upang magtago, sinunggaban naman ng dragon ang pangalawang kabalyero at dinurog ito sa ilalim ng kanyang paa, bago hinarap si Lord Bayford. Ipinaliwanag ni Bayford na naroon siya upang iligtas ang kanyang anak at sinubukan niyang umatake gamit ang espada, ngunit sinunggaban siya ng dragon gamit ang buntot nito at dinisarmahan ng sandata, bago siya ibinagsak. Habang palihim na umiikot si Elodie at naghihintay ng tamang pagkakataon, sinabi ng dragon kay Bayford na tawagin ang kanyang anak. Nagpasya si Bayford na magsalita mula sa puso, humingi ng tawad at inaming nakagawa siya ng kakilakilabot na pagkakamali, bago niya isinigaw kay Elodie na huwag lumabas. Dahil dito, itinulak siya ng dragon pababa at sinaksak mismo sa puso gamit ang kuko nito. Hindi napigilan ni Elodie ang mapaiyak at makagawa ng ingay, kaya sinimulan siyang hanapin ng dragon. Ngunit sa kabutihang palad, nakagawa rin ng ingay ang gabay sa parehong sandali kaya siya ang hinabol ng dragon, iniisip na si Elodie iyon. Nang wala na ang dragon, nagpaalam na si Elodie sa kanyang ama at hinalikan ito sa noo, bago ito tuluyang namatay. Pagkatapos ay ginamit niya ang lubid na iniwan ng kanyang ama upang magsimulang umakyat palabas ng kuweba. Samantala, natagpuan ng dragon ang gabay at dinurog ito hanggang mamatay, bago muling hinabol si Elodie, na mabilis na nakaakyat upang makaiwas sa apoy na bumalot sa bungad ng kuweba. Agad na sumakay si Elodie sa kabayo ng kanyang ama ngunit sandali lamang siyang sumakay, bago tumalon at nagtago sa ilalim ng mga bato. Dahil patuloy na tumatakbo ang kabayo, nalinlang ang dragon at ito ang hinabol hanggang sa sunugin ito ng halimaw hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay nagbuga ng apoy ang dragon sa mga ulap, na nagdulot ng matinding bagyo bilang senyales na nasira na ang kasunduan. Sa kastilyo, napansin ito ni Isabel at agad niyang ipinadala ang kanyang mga kabalyero upang dukutin si Floria. Sinubukan silang pigilan ni Lady Bayford ngunit nasaksak siya habang ginagawa ito. Makalipas ang ilang sandali nang humupa na ang apoy, lumabas si Elodie mula sa kanyang pinagtataguan at nakasalubong si Lady Bayford, na nakarating doon sakay ng kabayo kahit patuloy pa rin siyang nagdurugo. Nang marinig ni Elodie ang nangyari, nangako siyang ililigtas ang kanyang kapatid at muling sumakay sa kabayo pabalik sa bundok. Samantala, dinala si Floria sa tulay, ngunit tumanggi si Henry na gawin ang ritual sa isang bata. Sa kabila nito, hindi siya pinansin ni Isabel at ginamit ang sarili niyang dugo. Hiniwa ang kamay ni Floria upang paghaluin ang dugo, bago siya ihinagas sa bangin. Sa sandaling makarating si Elodie sa tulay, wala na ang lahat. Sa ibaba,
Nahuli ng dragon ang walang malay na si Floria, ngunit hindi pa niya pinatay ang bata dahil nais niyang gamitin ito bilang pain upang mapilit si Elodie na lumapit. Dahil sa pagiging desperado, bumalik si Elodie sa kuweba gamit ang lubid, at ginamit ang kanyang dating karanasan upang mas mabilis na sundan ang parehong daan. Matapos muling suriin ang mapa upang mahanap ang pugad ng dragon, inarmasan niya ang sarili gamit ang espada ng kanyang ama, at naghanda ng bitag para sa dragon. Binubuo ang bitag ng ilang baluti at lubid, na dahan-dahang nasusunog sa ilalim ng maliit na apoy. Lumayo si Elodie at nang tuluyang masunog ang lubid, bumagsak ang baluti at lumikha ng malakas na ingay, dahilan upang lumipad palabas ng pugad ang dragon upang hanapin ang pinanggalingan nito. Dahil dito, nakapuslit si Elodie papasok sa pugad at ginising si Floria, ngunit mabagal itong nakapaglakad dahil sugatan ang kanyang binti. Sa mismong sandaling yun, natuklasan ng dragon ang bitag at bumalik sa pugad, kaya nagtago si Floria, habang si Elodie naman ay naghintay habang nakahanda ang kanyang sandata. Sinubukan niyang ipaliwanag na niloko silang lahat ng reyna, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng dragon at nagtangkang magbuga ng apoy. Sinaksak ni Elodie ang loob ng bibig nito gamit ang espada upang mailihis ang atake, ngunit nahulog pa rin siya mula sa gilid ng pugad at nagtamo ng mga paso sa kanyang mga braso at balikat. Habang inaalis ng dragon ang espada, bumagsak si Elodie sa isang lawa at mabilis na lumangoy palabas, kasabay ng paghagis ni Floria ng isa pang espada sa kanya. Nang hindi inaasahan, tumalon ang dragon at pinigilan si Elodie, habang tinutusok siya gamit ang napakatulis nitong kuko. Bago siya tuluyang mapatay, inilabas ni Elodie ang kanyang punyal at sinaksak ang mata ng dragon, dahilan upang ihagis siya nito palayo. Muling kinuha ni Elodie ang espada at tumakbo papunta sa dragon, na hirap nang makakita gamit ang isang mata. Nagawa niyang masaksak ang halimaw sa dibdib, ngunit hindi iyon gaanong nakapinsala at muli siyang sinunggaban ng dragon. Sinaksak naman ni Elodie ang paa nito, kaya muli siyang nabitawan. Habang papalapit ang dragon, napansin ni Elodie ang alikabok na tumatama sa isang kurbadong stalagmite na nagbigay sa kanya ng isang ideya. Tumayo siya sa harap ng stalagmite at hinamon ng dragon na sunugin siya, kaya nagbuga ito ng apoy. Gayunpaman, umiwas si Elodie sa huling sandali at tumalbog ang apoy sa stalagmite, dahilan upang bumalik ito sa dragon at tuluyan ng bumagsak ang halimaw. Pagkatapos nito, ipinakita ni Elodie ang peklat sa kanyang kamay upang patunayang mga inosenteng babae ang pinapatay niya, hindi mga tunay na maharlika. Hiniling ng dragon kay Elodie na tapusin na siya, ngunit ibinaba ni Elodie ang espada at tumangging ipagpatuloy pa ang siklo ng puot. Sa halip, kumuha siya ng maraming slug at inilagay ang mga ito sa katawan ng dragon upang tuluyan siyang gumaling. Samantala sa kastilyo, isa na namang kasal ang ipinagdiriwang upang malinlang ang ikatlong babae ng kanilang henerasyon. Sa parehong oras na yun, may bariyang gumugulong pababa sa altar at pumasok si Elodie, na sinabihan ng bride na isama ang kanyang pamilya at tumakas na. Pagkatapos ay sinabi ni Elodie sa mga tao roon na maaari rin silang tumakas kung gusto nila, ngunit ang mga katulong lamang ang naniwala sa kanya at umalis. Sa sandaling yun, dumating ang dragon at nagbuga ng apoy sa lahat ng naroroon, na pumatay kay Isabel at sa bawat miyembro ng maharlikang angkan upang tuluyan ng matapos ang lahat. Hindi nagtagal, gumuho na ang kastilyo, ngunit naglakad palayo si Elodie nang may buong pagmamalaki sa sarili. Makalipas ang ilang araw, sina Elodie, Floria, at ang gumaling ng si Lady Bayford, ay naghanda ng umalis sakay ng barkong puno ng ginto at mga supply para sa kanilang mga mamamayan. Nagkasundo silang pamahalaan ng magkasama ang kanilang lupain, at nagsimula na ring tawagin ni Elodie si Lady Bayford na ina, imbes na madrasta. Habang nasa biyahe pa uwi, lumipad malapit sa kanila ang dragon at nagpalitan sila ni Elodie ng tango bilang tanda ng paggalang sa isa't isa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.